Totoong naiinis si Gray kay Danny. Hindi niya gusto ang kaprangkahan nito. Ang hayag na pagpapakita ng pagkagusto sa kanya, ni ang masyadong moderno nitong pagdadamit. Kumpiyansa rin naman ang dalaga na mutual ang attraction na yon sa pagitan nila at may lakas pa nga to ng loob na hamunin siya para itanggi yon. Ang mas nakakainis, they both knew she was right. Pero wala sa plano niyang i-indulge ang anumang damdaming iyon na pinupukaw ni Danny sa kanya. Nagbalik Pilipinas siya para makalimot sa naunsaming engagement at walang-wala sa plano niyang muling isuong ang sarili sa panibagong sakit ng kalooban. At iyon ang siguradong mapapala niya kapag hinayaan niyang mahulog ang loob sa dalagang kagaya ni Danny. Kalalabas pa lang ni Gray sa arrival area ng airport, narinig niya na ang tinig ng isang babae na tumatawag sa kanyang pangalan. Napangiti siya na makita ang pinsan na si Elizabeth na kumakaway sa kanya. Nagmamadali kapito sa kanya na makalapit siya. "Gray, welcome back!" Natutuwang bati nito. Matanda siya rito ng 5 taon at bukod sa pagiging pinsan, kinakapatid din niya ito dahil inaanak to ng kanyang mama. "Kamusta ka na? Kamusta si Ninang?" Magkasunod pang tanong nito. "They're fine, pet." Inawakan niya to sa magkabilang balikat at bahagyang inilayo. May fondness na pinagmasdan niya ito. My, look at you. The last time I saw you were still wearing diapers. Sino bang mag-aakalang lalaki kang ganyan kaganda? Lumabi ang dalaga. Kunway umirap sa kanya. "Well, beauty runs in the family, Gray." Mayabang pang tugon nito. Tumawa siya ng malakas. "Halika na, baka abutan tayo ng traffic. Kanina ka pa hinihintay ni na mommy." Tukoy nito sa ina na kapatid ng papa niya. Nauna na tong lumakad papunta sa pinagpaparandahan ng sasakyan nito upang maikarga nila ang mga bagahe niya. Nang nasa daan na sila at saka ito muling nagsalita. "So, how are you?" "I'm fine." Matabang na sagot niya. His cousin gave him a side glance. "Are you sure?" He snorted. "Of course I'm sure. It's way behind me now, Liz." Sagot niya na sinabayan pa ng sulyap sa mga. He leaned back and closed his eyes. "Yeah, me too." Halos pabulong na tugon niya. Di na muli pang nagtanong ang pinsan. Binuksan na lang nito ang car stereo. A part of him felt guilty. Alam niyang maraming gustong itanong sa kanya ang dalaga at sa malaot madali, kailangan din niyang sabihin dito ang lahat. Ngunit hindi pa siya handang magkwento rito. Hanggat maaari ayaw niya pang pag-usapan ang nangyari sa kanya. Hindi pa ngayon nalubha pang sariwa ang sugat na iniwan sa kanyang puso. "Balita ko, may boyfriend ka na raw?" Pag-iiba niya sa usapan. Tinapunan siya ng isang pilyang sulyap ni Liz. "So, who's the lucky guy? Saan mo siya nakilala? Sigurado ka bang matino ang lalaking yun?" Sunod-sunod na tanong niya. Tinawanan lamang siya nito. "You sounded like daddy nung una kong binalita sa kanya tungkol kay Adrian." Kunway reklamo nito. "Aba, mahirap na. Baka mamaya paiyakin ka lang yan." Lalong lumakas ang tawa nito. "Mabait si Adrian. He is responsible bukod pa sa ubod ng gwapo." Saan mo ba siya nakilala?" "Well, tumawag siya sa cellphone ko minsan. Na wrong number siya. Nabighani yata sa boses ko. Mula noon, di na ako tinigilan. Texted me almost every day. We sort of click it off and the rest was history." Lumang style na yan. "How old is he anyway?" Tumawa ang dalaga sa naging sagot niya. "Why are you so negative?" Tinaasa niya to ng kilay. "He is 32 years old. Matanda ka lang ng buwan sa kanya." Tumango-tango siya. "I see. Paano mo naman na sigurong binata nga yung lalaking yan?" Again, she gave him a disbelieving glance. Hindi nito naiwasan umiling at gumiti habang sinasagot ang tanong niya. "Kilala na siya ni na mommy at daddy and I've already met his parents. I assure you he's a certified bachelor. I would like to meet him." "Of course, you will." "Basta siguraduhin lang niya na hindi kanya paiiyakin. Kung hindi, akong makakalaban niya." Nagminor si Liz dahil medyo traffic sa kanilang unahan. Nang tuluyan silang huminto, tinitigan siya ng pinsan. "Salamat sa concern mo, Gray. Don't worry about me too much. Adrian is an honest man and he loves me. Hindi niya ako sasaktan." "You can never be so sure, Liz." Mapait na komento niya. Biglang nawala ang jovial mood sa pagitan nila. Hindi lahat ng tao katulad ni Shane, Gray.
I know, mahinang sagot niya. Sandaling namayani ang katahimikan sa magpinsan. Matulog ka muna kung gusto mo. Gigisingin na lang kita kapag nasa Cavite City na tayo. Sige. Nirecline ni Gray ang upuan, kontentong pinagmasdan ang mga tanawing na daraanan. Sa loob ng 25 taong inilagi niya sa London, 2 ulit pa lamang siyang bumalik sa Pilipinas para magbakasyon. At sa nakikita niya, malaki na ang pinagbago ng bayang iniwan niya noon. He had been too busy making a fortune na nakalimutan na kanyang balikan pa ang kanyang pinagmulan at ang mga taong bahagi ng kanyang kahapon. He was a successful architect at nagmamayari ng isang papalagong architectural firm sa Square Mile. Everything in his life seemed so perfect until Shane came along. Pinikit niya ang mga mata, pilit inalis ang imahe ng dating kasintahan sa kanyang isip. He never dreamed of returning here just to mend a broken heart, pero yun talaga ang dahilan niya kaya siya umuwi ng Pilipinas upang makalimot. Isang yugyog sa balikat ang gumising sa kanya. Nandito na ba tayo? Yup, malapit na tayo sa checkpoint. May umahong pananabik sa puso ni Gray sa sinabi ng pinsan. He was 6 years old when his family migrated to London. Matagal na panahon na rin siyang nawala at bihira lamang siyang makabalita tungkol sa kanyang mga dating kaibigan at kakilala. This place had changed. Pansin niya habang nagmamasid sa paligid. Ngumiti si Liz. You've been gone for too long. Napangiti na rin siya. In his mind, he tried to picture the place as he remembered it. At di na siya nagtaka na matuklasan, wala nang isamang palatandaan ng dating lugar na kinalakhan niya noon. The place had indeed changed. Sumasabay na rin to sa modernong panahon. He wondered if the people had changed too. Suddenly, he missed his old friends. May mga pamilya na kaya ang mga ito? Bahagyang bumagal ang takbo ng Toyota Innova na minamaneho ni Liz. Traffic? Tanong niya. Hindi. Inabutan tayo ng labasan na estudyante ng San Sebastian. Isang pribadong kolehiyo na malapit sa subdivision nila ang tinutukoy nito. Nagkibit balikat lamang siya at muling itinoon ang pansin sa paligid. Habang umuusad ang kanilang sasakyan, lalong tumitindi ang kanyang pananabik. Pagsapit nila sa San Sebastian College, lumiko pa kanan ang kanilang sasakyan. Kumaliwa ito sa sangandaanan na dinaanan nila bago pumasok sa gate ng Lovers Lane Subdivision. Napasulyap siya sa pinsan na nakatingin din pala sa kanya. You've missed this place? Oo naman. The last time I was here nung mag-graduate ka ng high school. Ikaw lang naman ayod umuwi dito eh. Hindi sa ganon. Masyado lang talaga akong busy sa negosyo. Iningusan lamang siya ng pinsan. Nagpalusot ka pa? Isang malutong na halakak ang pinakawalan niya bago iiling-iling na muling nalinga ang paligid. Ang Lovers Lane ay isang pribadong subdivision na pag-aari na isa sa mga prominenteng pamilya sa Cavite City. Sa pagkakaalam niya, humigit kumulang na 100 bahay lamang ang nakatayo rito dahil hindi naman din kalakihan ang lugar. Katunayan halos magkakakilala ang lahat ng mga nakatira dito, although the place was small compared to a first-class modern subdivision outside of the city. Malinis at tahimik ang lugar, bagay na siyang nagustuhan ng mga residente, na karamihan hindi naman taal na Caviteño. Buhay pa ba yung puno ng mangga sa plaza? Oo, hindi nila pinaputol yon ng mga homeowners. Pinalagyan pa nga nila ng bakod para hindi akitin ng mga bata. Napangiti si Gray. Ang tinutukoy niya ay ang matandang puno ng mangga na nakatayo sa subdivision bago pa man siya ipinanganak. May kakambal na alamat ang punong iyon na madalas kinukwento sa kanya ng mama niya nung maliit pa siya. Noong panahon daw ng Hapon, may isang dalagang Pilipina na umibig sa isang sundalong Hapones. Isang gabi basta na lamang sinugod ng mga sundalong Hapones ang bahay ng babae dahil sa hinalang isang gerilya ang ama nito. Pinatay ng mga ito ang pamilya ng dalaga at nang ito naman ang aktong sasaksakin ng bayoneta ay pahangos na humarang naman ang kasintahan nito. Dugo ang bumagsak ang lalaki sa mga bisig ng dalaga dahil sa pighati, sumumpang magsasama sila hanggang kamatayan. Inagaw nito ang bayoneta mula sa isang sundalo at kusa siyang nagsaksak ng sarili. Humimlay ito sa tabi ng kasintahan at magkahawak kamay silang sabay na lalagutan ng hininga.
Pagkatapos nun, sinunog ng mga sundalo ang buong kubo kasama ng mga bangkay na nasa loob. Ilang araw lang may sumibol na halaman sa kulumpo ng abo at iyon ang punong mangga na nasa pinakagitna ng subdivision. Ayon pa sa matatanda, may mahikarawang naturang puno. Ang sino man daw may malinis na puso at tapat na hangarin na humiling dito ay minamahal. Kaagad nitong pinagkakalooban. Marami na raw sa mga residente ang nakapag-asawa at namuhay ng maligaya dahil daw sa paghiling sa naturang puno. Bagay na hindi naman pinaniniwalaan ni Gray. Tss, kalokohan. Sambit pa niya. Maybe it was pure coincidence. Some people were destined to be lucky in love the first time. Some were meant to get hurt before given a second chance. And some were meant for solitary existence. San kaya ako nabibilang? Tanong niya pa sa sarili. Napabuntong hininga siya. Sariwa pa ang sugat sa kanyang puso. Only time will tell if he would ever fall in love again. Sandaling naputol ang kanyang pag-iisip nang lumiko ang sasakyan sa pinakaparke ng subdivision. May ilang kabinataang ang naglalaro ng basketball, ang sandaling tumigil at sabay-sabay tumingin sa iisang direksyon. Nagtatawanan pa ang mga ito at nagbubulungan. May isa sa mga binatilyo ang pumito, sabay paghiyaw naman ng iba. Sinundan niya naman ng tingin ang tinitingnan ng mga ito. A petite girl riding a bike came into the view. Nakasuot to ng midriff blouse na masyadong mababa ang neckline at short shorts. Labas ang cleavage nito, pati na rin ang bilugang mga hita. Halos makita na rin ang singit nito sa bawat pagpadyak sa pedal. Obvious naman alam nito na pinagtitinginan to ng mga tao. Pero parang wala itong pakialam na halos lumabas ng lahat ng dapat itong itago. Nang mapansin ito ang papalapit nilang sasakyan, huminto ito sa pagbibisikleta. Nagminor si Liz. Nang magkatapat, tinigil ito ang kotse at ibinaba ang salamin. Hi, Danny. Saan ka pupunta? Diyan lang sa palengke. Naubusan ako ng curry powder. Nagpaluto kasi si Mrs. Ramos ng chicken curry. May bisita yata siya mamayang dinner. Sagot nito in a very sexy bedroom voice. Tumaas ang isang kilay ni Gray kahit ni hindi man lang sumulyap sa kausap ng pinsan. Pupunta sa palengke, ganun ang suot? Why the hell do you care? Who is he? Prangkang tanong nito. Sandaling sulyap lang ang binigay niya sa dalaga. Grabe makapagtanong ha. Ano ko? Bingi? Napansin niya na kanina maganda ito. Pero mas maganda pala ito sa malapitan. At mas may karapatan tong ipakita ang katawan. Makinis ang kutis nito at mamula-mula. And she was well endowed in the right places. Oh, nga pala. This is my cousin, Gray. Binalingan siya ni Liz. Gray, ito naman si Daniel, kaibigan ko. Sandaling pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng dalaga na nakasakay sa bisikleta at kamuntik na siyang mapasimangot sa ayos nito. Hindi dahil hindi to kaya-ayang tingnan. She was too sexy in her attire na mas bagay yata sa loob ng isang pribadong silid sa halip na sa pagpunta sa palengke. Napako ang mga mata niya sa dibdib nito at mistulang lumipad ang kanyang utak sa sensual thoughts. Isang tikhim ang nagpahinto sa tinatakbo ng kanyang isip. Nang pagmasdan niya ang mukha ni Daniel, isang pilyang ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Titig na titig din ito sa kanya. Bigla siyang pinamulahan ng mukha. Hi, Gray. Nice to meet you. Damn, he was feeling very hot. At mukhang alam iyon ng dalaga, base na rin sa ekspresyon ng mukha nito. His sudden reaction to her charms amazed and at the same time angered him. Hi, matabang na sagot niya. Pilit na ibinaling ang pansin sa ibang bagay. Mukhang naiinip ng pasahero mo. Ang mabuti pa, tumuloy na kayo. Pupunta na lang ko mamaya sa inyo para makapagkwentuhan tayo. Baling nito sa kanyang pinsan. O sige na, mabuti pa nga. Patikman mo kami ng chicken curry mo, ha? Oo ba? Sige ha, mauna na ako. Sige. Nagpedal palayo si Danny habang pinaandar muli ni Liz ang kotse. Sa rearview mirror tanaw pa ni Gray ang papalayong dalaga at ang mga taong nagpapatanga na nakatitig dito at di niya maintindihan kung bakit nakakadama siya ng galit. Nang sulyapan niya si Liz, nakatingin pala ito sa kanya. What? Naiinis pang tanong niya. Naiiling na ibinalik na lamang nito ang pansin sa pagmamaneho. Nang sapitin nila ang bahay ng kanyang pinsan,
Malugod siyang tinanggap ng tiyahin. Tuwang-tuwa ito na makita siyang muli. Wala pa roon ang kanyang Tito Mark dahil naka-duty to sa ospital. Isa tong surgeon samantalang isang registered nurse naman si Liz, katulad ng mommy nito. Mabuti naman at umuwi ka. Naku, alam mo bang katatawag lang ng mama mo at tinatanong kung narito ka na raw? Tita, alam mo naman ng mama, masyadong protective. Nakakalimutan yata kasi na 32 anyos na ako. Napapantastiko hang komento niya. You cannot blame her pagkatapos ng nangyari sa'yo. Dagling napalay sa ngiti sa mga labi ng binata. Mommy, ang mabuti pa, hayaan na muna natin makapagpahinga muna si Gray. Sabad ni Liz. Total naman maaga pa para mag-lunch. Mabuti pa nga. Tumawag din pala ang daddy mo. Nagpapasabing hintayin siya sa tanghalian. Binalingan siya ni Tita Nelly. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna sa guest room habang hinihintay natin ang Tito Mark mo. Sige po, tita.